Gusto ng Pilipinas na magtutok ng mas maraming BrahMos missiles sa China. Naghahanap ang Pilipinas ng karagdagang supersonic na anti-ship missiles na ginawa ng India sa gitna ng tumitinding tensyon sa dagat sa China at pagdududa tungkol sa pagsuporta sa mutual defense ng US. Matapos ang isang serye ng mga pangunahing maritime standoffs, ang Pilipinas ay nasa mainit na pagbili ng higit pang India-made BrahMos supersonic cruise missiles upang itutok sa China sa pinagtatalo ng South China Sea. Plano ng Philippine Marine Corps, PMC, na palakasin ang mga coastal defense nito sa pamamagitan ng dalawang karagdagang baterya ng shore-based supersonic anti-ship missile sa 2026, iniulat ngayong buwan. Nakatakda na ang PMC na tumanggap ng 3 BrahMos, bawat isa ay binubuo ng 4 na launcher na may 3 missiles na may kakayahang tumama sa mga target hanggang 270 kilometro ang layo. Ang pagkuha ay makabuluhang nagpapataas ng kakayahan ng Pilipinas na hadlangan at kontrahin ang mga banta sa dagat. Ang potensyal na karagdagang pagbili ng Pilipinas ay magpapalakas sa mga pag-export ng depensa ng India at binibigyang diin ang pagiging mabibili ng BrahMos missile sa gitna ng isang pagtitipon ng East Asian arms race. Idinagdag ng ulat na maaaring isaalang-alang din ng Philippine Army, ang pagkuha ng mga missile, na posibleng pag-armas sa Pilipinas para sa land at naval strike. Ipinagmamalaki ng India ang mataas na bilis at mahabang hanay ng BrahMos missile, na ginagawa itong isang mabigat na sandata laban sa mga banta sa dagat at sa gayon ay nagpapalakas sa mga kakayahan sa pagtatanggol sa baybayin ng Pilipinas. Ang ulat ay nagsasaad na ang lumalalim na relasyon sa depensa sa pagitan ng Pilipinas at India ay naganap sa gitna ng mga sagupaan ng Maynila sa China sa South China Sea at Delhi sa China sa Himalayas. Sinasabi nito na ang paghahatid ng mga missile ng BrahMos ay napakahalaga para sa Pilipinas na kontrahin ang mga assertive actions ng China sa South China Sea, na nagbibigay ng mapagkakatiwalaang deterrent at kakayahan sa pagtatanggol upang igiit ang soberanya at mga karapatan sa West Philippine Sea. Itinuturo ng WION na ang desisyon ng India na i-export ang BrahMos missile sa Pilipinas ay nangangahulugan ng isang strategic shift, na nagpapalawak ng impluwensya nito sa kabila ng Indian Ocean hanggang sa Indo-Pacific na rehiyon sa gitna ng mainit at malamig na relasyon sa China. Dati, iniulat na noong Hunyo taong 2024 na pinalalakas ng Pilipinas ang posture ng depensa nito sa South China Sea sa pamamagitan ng pagtatayo ng base para sa mga bagong nakuha nitong BrahMos missiles, na ibinigay ng India sa isang makasaysayang $375 million deal. Matatagpuan sa Naval Station Leovigildo Gantioque sa Zambales, Western Luzon, tinatanaw ng base ang pinag-aagawang tubig at nakahanda na maglagay ng mga BrahMos missile na baterya na may kakayahang tamaan ang China-occupied, Philippine-claimed Scarborough Shoal. Gayunpaman, ang Pilipinas ay nahaharap sa mga makabuluhang hamon kahit na may garantiyang mutual defense ng US, para sa isa. Ang Maynila ay kulang sa pangmatagalang intelligence, surveillance and reconnaissance, ISR, na kakayahan at over-the-horizon, OTH, radar. Pangalawa, umaasa ito sa isang maliit na fleet ng mga vulnerable na drone at sasakyang panghimpapawid para sa mga gawain ng ISR, na posibleng i-cap ang hanay ng mga BrahMos missiles nito sa ilang dosenang kilometro lamang sa isang sitwasyon ng salungatan sa China. Dagdag pa, ang kakulangan ng mga asset ng air defense ng Pilipinas ay maaaring pilitin itong pumili sa pagitan ng pagtatanggol sa mga instalasyong militar tulad ng BrahMos missile base nito o kritikal na infrastruktura at mga lugar ng populasyon. Ang mga logistical na hadlang tulad ng kahinaan ng Pilipinas sa naval blockade, kawalan ng kakayahang gumawa ng BrahMos missile sa loob ng bansa upang mapanatili ang mga stockpile nito at ang mga taktika sa pandigma ng gray zone ng China ay maaaring higit pang magpapahina sa epekto ng mga BrahMos missiles nito. Ang mga inaasahan ng Maynila sa US, kung saan nakikibahagi ito sa Mutual Defense Treaty, sa isang potensyal na salungatan ng China sa dagat ay hindi malinaw. Ngunit ang nakamute na tugon ng US sa maritime standoff ng Pilipinas noong Hunyo taong 2024 sa China ay maaaring pasinungalingan ng isang foregone conclusion na hindi isa sa panganib ng Washington ang isang malaking komprontasyon sa Beijing dahil sa pinagtatalo ng tampok na inaangkin ng Pilipinas sa South China Sea. Binanggit ng Asia Times noong Hunyo taong 2024 na ang insidente ay hindi ang unang pagkakataon na ibinenta ng US ang Pilipinas sa China,
tulad ng ipinakita ng kakulangan nito ng tulong sa 2012 Scarborough Shoal Standoff at ang pagtanggi nito noong 2016 na ipatupad ng may lakas ng militar ang Permanent Court ng Desisyon ng Arbitration, PCA, laban sa China na pabor sa Pilipinas sa kanilang pinagtatalo ng claim sa South China Sea. Gayunpaman, maaaring tugunan ng mga karagdagang BrahMos missiles ang isa sa mga kritikal na kahinaan ng Pilipinas bilang isang kaalyado ng US sa isang potensyal na salungatan sa Taiwan, na nasa hanay ng malaking bahagi ng power projection ng China at mga kakayahan sa strike mula sa mga nasasakupang tampok ng dagat tulad ng Mischief Reef, Fiery Cross Reef at Subi Reef. Ang isang interactive na mapa na ginawa ng Center of Strategic and International Studies, CSIS, ay nagpapakita na ang Mischief Reef, Fiery Cross Reef at Subi Reef ay maaaring maglagay ng mga cruise missiles, bombers at fighter aircraft na ang saklaw ay sumasaklaw sa buong Pilipinas at South China Sea. Ang ganitong kahinaan ay maaaring maging isang makabuluhang dahilan kung bakit pinili ng US na huwag itulak na muling magtatag ng mga permanenteng base militar sa Pilipinas matapos isara ang mga ito noong 1991, kahit na kaya nitong alisin at lihim na suhulan ang mga alalahanin sa soberanya ng Pilipinas pag-host ng mga dayuhang hukbo. Kasalukuyang iniikot ng US ang mga tropa at kagamitan sa Pilipinas ayon sa kanilang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na nagbukas ng mas maraming base ng Pilipinas sa US Pentagon sa ilalim ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinibigyang diin ang kahinaan na iyon, iniulat ng South China Morning Post SCMP, ngayong buwan na ang China ay nagsasagawa ng mga welga sa US F-22 at F-35 mock-ups sa Toclimacon Desert, na tila nag-eensayo kung paano lipulin ang mga mandirigmang iyon sa lupa sa isang preemptive strike. Kung sakaling magkaroon ng posibleng salungatan sa Taiwan, ang mga puwersa ng US na nakatalaga sa Pilipinas sa ilalim ng EDCA ay maaaring mabilis na nasa linya ng apoy ng China, kung saan ang sasakyang panghimpapawid ng US at Pilipinas ay nawasak sa lupa sa isang posibleng biglaang pag-atake laban sa mga site ng EDCA tulad ng Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga at Benito Ebuan Air Base sa Cebu. Gayunpaman, ang mga karagdagang BrahMos missile site sa Palawan ay maaaring maisip na target ang mga instalasyong militar ng China at sasakyang panghimpapawid na nakaparada sa Mischief Reef, Fiery Cross Reef at Subi Reef, na humahawak sa mga nasa panganib at pinipigilan ang banta ng preemptive strike sa mga puwersa ng US sa Pilipinas. Kung pipiliin ng Pilipinas na makakuha ng mas maraming BrahMos missiles, maaari itong magsenyas sa US at mga kalyadong tagapagplano ng depensa na hindi ito walang magawa gaya ng tila laban sa pananaig ng China sa puwersang militar. Ang nasabing pagkuha ay magpapakita na ang Pilipinas ay isang defensible forward operating base at na ang US at mga kaalyado nito ay maaaring makatwiran sa pamumuhunan sa isang mas malawak na presensyang militar sa mga teritoryo nito.